Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Janeline R. Cañete at ang ating tatalakayin sa araw nito ay patungkol sa Cognitive Academic Approach o mas kilalang ang KALA. Ano nga ba ang KALA? Ang KALA ay isang strategiya o method na nakatuon sa pagbuo ng mga kasanayan sa pag-iisip, pagkatuto ng mga mag-aaral sa academic konteksto. Itinatampok nito ang aktibong pag-unawa sa mga konsepto, paggamit ng kritikal na pag-iisip, at paglinang ng mga strategiya sa pagkatuto upang mapabuti ang kakayahan ng mga estudyante sa iba't ibang asignatura. Ang cognitive academic learning approach ay sabihin natin mahalaga sa modernong edukasyon dahil dito ay hindi lamang ito nakatuon sa kaalaman kundi pati na rin sa pagbuo ng mga kasanayan na kinakailangan sa buhay o kinakailangan ng isang estudyante. Ito ay sa pamamagitan ng KALA, ang mga mag-aaral ay nagiging mas handa at equipped upang harapin ang mga hamon sa kanilang akademikong karera at kanilang kinabukasan. Maraming definasyon kung ating susuriin ang KALA ay marami itong definasyon, pero mas mahalaga na talakayin natin ito ng mas pa. Kung ano ang mga pangunahing aspeto ng KALA, kung ano ang benepisyo ng KALA. So dito naman, ating kilalanin kung bakit nga ba mahalaga ang KALA sa Pilipino. Bakit nga ba mahalaga? Ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapalawak ng kaalaman sa pagsasanay sa komunikasyon. Ito rin ay aktibong pagtuturo at pagkatuto. Ito rin ang nagpapahalaga sa wika, paghahanda para sa hinahanap. Ano nga bang ibig sabihin kung sasabihin natin ang KALA ay isang pampalawak ng kaalaman? Sinasabi nito o ang ibig sabihin ay sa kritikal na pag-iisip. Ang ginagamit natin ng ating mga utak, tinutulungan ng KALA ang mga mag-aaral na bumuo ng kritikal na pag-iisip na mahalaga sa pag-unawa ng mga konsepto sa Filipino at iba pang asignatura. Hindi lamang nakatuon sa Filipino at iba pang asignatura. Kung sasabihin naman natin na ang pagsasanay sa komunikasyon, ito ay kakayahan sa wika. Ano nga ba ang kakayahan sa wika? Ito ay pinapaunlad, ang KALA ay pinapaunlad ito ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsasalita. Hindi lamang sa pagsasalita, ito rin ay sa pakikinig, pagbasa at pagsulat sa Filipino na mahalaga sa ating mga akademikong tagumpay. Mahalaga na tayo ay marunong magbasa, magsalita, makinig at pagsulat sa Filipino. Ito rin ay aktibong pagtuturo at pagkatuto. Ang KALA kasi ay isang interaktibong aktibidad. Ito ay nagtataguyod ng mga aktibidad na nakatutok sa aktibong partisipasyon ng mag-aaral. Na nagiging sanhi ng mas malalim pa na pag-unawa at pagkainggan. Ano rin ang ibig sabihin kung sasabihin natin na ito ay nagpapahalaga sa wika? Ito ay nagpapahalaga sa kultura. Bakit? Kasi atin na rin sabihin na konteksto ng wika. Sa pagtuturo ng Filipino gamit ang KALA, na ipapakita ng kahalagahan ng kultura at konteksto at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga mag-aaral. Ito rin ay paghahanda para sa hinaharap. Ano nga bang ibig sabihin? Atin na lang sabihin na ito ay kasanayan sa problema. Ang mga kasanayan na tutunan natin sa KALA, ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na maging handa sa mga hamon
sa hinaharap, hindi lamang sa akademya, kundi pati na rin sa kanilang mga karera. Dahil hindi lamang akademiko ang karera sa ating buhay, ito rin pwedeng realidad. Pagkatapos ng eskwela, ating hinaharap ang realidad. Atin na rin tunghayan kung ano nga ba ang mga benepisyo ng kala. Ano nga ba ang benepisyo ng kala? Unang-una sa lahat, ito ay nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip. Pangalawa, pag-unlad ng kasanayan sa wika. Ito rin ay mas aktibong pagtuturo at pagkatuto, holistic na pag-unlad, at ang palas ay paghahanda sa akademikong hamon. Ano nga bang ibig sabihin ang pagpapalakas ng kritikal na pag-iisip? Kanina, ating tinalakay ang kritikal na pag-iisip. Ngayon naman, ating talakayin ang analytical na skills. No? Nakakatulong ito sa mag-aaral na bumuo ng mas mataas na antas ng kritikal na pag-iisip at pagsusuri. No, ang pangalawa ay ang pag-unlad ng kasanayan sa wika. Ito, ginagamit natin ang komunikasyon, no, pinapabuti ang kakayahan sa pagsasalita, kikinig, pagbasa at pagsulat sa Filipino, na nagbibigay raan sa mas epektibong komunikasyon kung marunong tayong makikommunicate sa bawat tao gamit ang kala. Ito rin ay mas aktibong pagtuturo at pagkatuto, o mas tinatawag natin engagement in English, na mga interaktibong gawain ay nag-uudyok sa mga mag-aaral na maging mas aktibo sa kanilang pagkatuto, na nagre-resulta sa mas mataas na antas sa pag-unawa. Ito rin ay holistic na pag-unlad. Ano nga ba ang ibig sabihin ng holistic sa pag-unlad? No, ito ay kasanayan sa problema at pakikipagtulungan. No, nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mag-aaral na matutunan ang mga kasanayang kinakailangan sa buhay, tulad ng problem solving at teamwork. At ang pangas naman ay paghahanda sa akademikong hamon. Ito ang ating tinatawag na pagsusuri at pagsusulit. No, ang kala ay nagsasanay sa mga mag-aaral na maging handa sa mga hamon sa akademya, kabilang ang pagsusulit at iba pang mga pagsuri. No, maraming benepisyo ang kala. Pwede itong pagpapahalaga sa kultura at konteksto, pagsasama ng iba't ibang disiplina or interdisciplinary learning. Pero ngayon, ito lamang ating tatalakayin dahil ito ay isa sa mga highlights sa aking reporting sa ngayon. At I hope you learn something today na marami kayong natutunan sa ating talakayin ngayon. Salamat po sa pakikinig.